evidence, we've relayed information in the past few days. Senator Bato is not in the Senate premises. Third, yesterday, the Supreme Court did not issue a temporary restraining order. Neither was a status quo ante order was issued. But the main case is still pending with the Supreme Court. Fourth, the arrest warrant is enforceable. It was modified to a majority-only caucus. Naturally, members of the minority who were no longer part of those internal deliberations eventually went home, Mr. President. To suggest that the mere fact that some senators were responsible for what later transpired just because they had already left the premises is speculative, irresponsible, and unsupported by evidence. Eh, gano'n naman talaga. Kinamusta nyo ba? Yung mga kasamahan nyo, senador? Parang hindi naman huata. Wala. O nasa Hague yung mga members niyan, o nasa bundok yung mga members niyan, or absent sila, kailangan mo ng 16 na boto para ma-convict. Hindi, meron pa nga usapin na Atty. Respicio eh. Meron pang lumalabas na kahit po daw wala si Senator Bato, pwede siyang bumoto via online, via Zoom. Shout out po kay Father Villanueva saka kay Father Reyes. Hindi na po ako magsisimba sa simbahan ninyo dahil po ang itinuturo nyo po ay puro kasamaan. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito naman tayo si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Eto na, lumalabas na ho ang katotohanan. Ang dami niyong drama. Ang dami niyong pasakalye. Hindi aarestuhin, walang warrant of arrest, walang direktiba na arestuhin si Bato. Lumipas lang ako ilang araw, eto na, may order na arestuhin. Fugitive from justice, PNP at NBI, inatasan ng DOJ na arestuhin si Senator Bato. Nako. Eh di lumabas ng katotohanan nung una dahil nausame na arestuhin niyo si Senator Bato dahil may pumalag sa Senado. Ngayon eto, inuutusan niyo na ang kapulisan at NBI na arestuhin. Maliwanag sa maliwanag. Kayo rin ang nag-utos. Ano sabi ng Pangulo? Walang direktiba, wala kung sino man ang nag-order para arestuhin. Ano ito? Ang sakit nyo sa ulo! Ang dami nyo pa pagkukunwari, marami pa kayong dinamay, pati yung nananahimik na Sergeant at Arms General Plaska, nadamay sa mga dinagawa nyong drama dyan, nabubulol na ako sa inyo, lumalabas na ang katotohanan. Meron at pinapa-aresto na. Gusto nyo malaman, pero siyempre bago tayo rumekta, siyang like, siyang share, samahan mo na subscribe. At andyan po yung bell button, andyan po yung join button, mag-join ka na ha kung gusto mong samahan sa ating komunidad. At sa dulo ng ating video, yung shoutout segment, siyempre hindi pa rin maalis yan. Eto na, pasok na nga natin para magkaalaman na sino ang nag-utos. Inutos nino. Ang tawag pa nila kay Senator Bato ay fugitive. Wow! Makaparatang kayo, wagas! Hindi pa nga nasisimulan, fugitive agad. Wala pa nga ang kaso, fugitive agad. Ang tibay ng panga nyo. Pasok! Magandang hapon ho. Salamat po sa ating mga partners na media for being here so that we send more clarity on the issues at hand. First, on the matter of Senator Bato de la Rosa, no? First, we confirmed that there is existing valid arrest warrant from the ICC. He is charged as a co-perpetrator in the crime against humanity. Second, we also likewise confirm also the fact that based on evidence, pieces of evidence we've relayed information in the past few days, Senator Bato is not in the Senate premises. Third, yesterday, the Supreme Court did not issue a temporary restraining order. Neither was a status quo ante order was issued. But the main case is still
pending with the Supreme Court. Fourth, the arrest warrant is enforceable. Saan nga? Ilabas nyo. Kayo naman, oh. Ang galing nyo rin eh. Nagtatanong ho kami, nasaan yung warrant of arrest? Mismo galing ba ICC? At sana naman, kung meron, alalahanin nyo na wala na hong jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. At bakit ipapa-aresto? Nagtatanong lang ho kami. Nagtatanong lang ho kami, ha? Maayos kaming nagtatanong, ipakita nyo muna sa taong bayan. At sana, kung halimbawa may warrant of arrest si Senador Bato galing sa ICC, bakit? At wala na bang jurisdiction? Yan lang naman ang hiling niya eh. Di ba? Wala hong kaso si Senador Bato sa Pilipinas. Kung ang kaso niya ay sa ICC, bakit pinapayagan nyo? Di ba sinabi na nga noon na walang jurisdiction? Ano pa ba ang saysay ng pananalitang walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas? Kung gano'n naman pala, di sayang lang din ang ating hudikatura, ang justice system at ating mga hukuman. Di ba? Di ba? Based on all these four basic premises, I would like to confirm. One, the Philippine law enforcement agencies, which would include the PNP, the National Bureau of Investigation, are now tasked to effect the arrest of Senator Bato de la Rosa. Kita nyo? Yan ang kanilang mandato ngayon. Arestuhin si Senator Bato. Pero sabi nga nung lalaki na nakasama sa content doon, puntahan nyo nga daw sa bundok kung sakaling makikita nyo. Pero kung hahanapin nyo sa syudad, malabo nyo makita. Siguro naman, sabi ng mama doon sa video, kung makita nyo, di good. Kung hindi nyo makita, wala. Sorry. Binibigay na kayo ng tip na sa Mindanao, Senator Bato. Pero, saan sa Mindanao? Sa bundok Tralala ba? Sa bundok Kubang-Kubang? Sa bundok Imig-Ibing? O sa bundok Wala-Wala? Kaya hindi nyo makikita malamang sa malamang si Senator Bato. Oo. Parang si si General Bantag na lang yan eh. Hanggang ngayon, hindi nila makita kung nasa si General Bantag. Di ba? Doon nga lang sa Senado eh. Hindi nila nautakan si Senador Bato eh. Di ba? Umalis, madaling araw. Pinalabas nila. Wala raw arrest warrant. Walang inuutos na arestuhin. Pero ilang araw ang lumipas, ito na, meron na warrant of arrest daw kuno. At meron na raw, inaatasan na ng DOJ na arestuhin na. Para saan? Di sa kaso raw sa ICC. Awaw. ICC, baka isa na naman to sa panakip. Dito sa flood control issue. Malamang, sabi ni Aling Ledesma, takip sa flood control itong mga nangyayari ngayon. Di ba? Yan ang sabi ng isang political analyst kasi mantakin nyo. Pinipilit nilang pagtakpan yung 18 Marines, pinipilit nilang pagtakpan ng issue ng flood control at mali-maleta. Eto na, nagpalabas sila na kung ano-anong eksena. Hindi pa rin mawalay sa taong bayan kung sino ang dapat managot dito sa mali-maletang pera at sa mga proyekto na ginose project ng mga kontraktor kasama ang mga DI o district engineer at kung sino-sino pa. Kasi nagsabi niya, alamin nyo rito. Asahan natin definitely na magkakaroon tayo ng mas maayos na pagbalangkas dito, mas magkakaroon ng direction kasi nga yung nag-iisang takip na para malaman natin talaga yung flood control scandal at kung ano man yung mga kailangan nating malaman tungkol dito natanggal na at napalitan na. Walang iba kundi si Senator Ping Lacson na sa una akala natin matapang, akala natin anti-corruption, pero kalaunan siya yung naging hadlang para malaman natin talaga yung katotohanan. So, it's a good thing, I think. Totoo yan. Akala natin ng ibang tao, susi ito si Pinky. Para malaman kung sino yung pinaka-leader ng buaya o mastermind ng mga buaya. Hindi. Parang siya pa ang nagtakip.
Di ba? Meron pa siyang nalalaman na interparliamentary dito kay Saldico, dito kay Balulong. Di ba? Eh kung sana na imbitahan nyo itong si Saldico, di sana alam na kung sino. O ngayon, pipilitin na lang ilihis ang issue, hindi mabubura. Na mga gawang kwento na ito na takpan ang flood control at mali-malitang issue. Walang ganun. Nasa utak ng taong bayan kung sino ang dapat at gusto nating panagutin. Sino ba ang dapat? Yung mastermind. Yung magpinsan. Diba? Yun ang dapat. Wala na kayong maraming pasakalye. Itong nangyayari ngayon ay isang palabas, sarswela, sabi ni Bibi Sara, na pinipilit, takpan at ilihis ang issue. Tama ka dyan, boss. Tama. Ganyan nga ang nakikita ng taong bayan. Pero hindi sila, parang hindi naging hitik sa takilya itong mga drama nila eh. Di ba? Nakukuha nyo ang issue? Totoo yan. Mas maganda na ngayon yung tatahakin ng Senate Blue Ribbon Committee at lalo lang nitong ma-heighten or mailalagay sa surface yung kahinaan ng nakaraang liderato, lalong-lalo na sa pag-iimbestiga dito sa flood control scandal. Ibon chairwoman po ang Senado ngayon at gumawa po ng kasaysayan si Senadora Pia Cayetano bilang tanging babaeng senador na humawak sa naturang posisyon ng dalawang beses. Ano po ang nakikita nyo dito? Kasi ito po isa sa mga inantabayanan ng ating mga kababayan, lalo na't nabitin sila doon sa investigasyon kaugnay sa mga maanumalyang flood control projects issue ng corruption po. Well, I think with the experience that she has, dahil nga na-handle na niya itong makapangyarihang committee na to in the past, I think she is the perfect person. Of course, Senator Marcoleta could have also been a good alternative. Kaya lang kasi alam naman natin that if ilalagay ito si Senator Marcoleta, that will put a lot of fire, especially on the Senate leadership na para bang kumaga parang hindi yung perception na talagang pinapagharap lang si Ping Lacson tsaka ito si Senator Marcoleta. So I think to diffuse that and to actually de-escalate yung possible tension on that matter, mas maganda nga na si Senator Pia Cayetano na yung nailagay dito, and asahan natin definitely na magkakaroon tayo ng mas maayos na pagbalangkas dito, mas magkakaroon ng direction kasi nga yung nag-iisang takip na para malaman natin talaga yung flood control scandal, kung ano man yung mga kailangan nating malaman tungkol dito ay natanggal na at napalitan na. Walang iba kundi si Senator Ping Lacson na sa una akala natin matapang, akala natin anti-corruption, pero kalaunan siya yung naging hadlang para malaman natin talaga yung katotohanan. So it's a good thing Booking si Pinky. Marami palang humanga sa'yo, Pinky, noon. Ngayon, halatang halata. Ikaw pala yung naging hadlang para mabuko kung sino yung mastermind ng korupsyon. Sabagay, napansin ka rin sa helicopter di ba? Ikaw yun, kasama mo si Tuta, di ba? Baka kumamal-kamal, sabi. Kaya naging hadlang. I think mas maganda na ngayon yung tatahakin ng Senate Blue Ribbon Committee at lalo lang nitong ma-heighten or mailalagay sa surface yung kahinaan ng nakaraang liderato, lalong-lalo na sa pag-iimbestiga dito sa flood control scandal. Kasi nga maliwanag na may mga pinagtakpan sila at may mga tao silang pinoprotektahan, lalong-lalo na itong si Senator Ping Lacson. Aray mo, di ba? Lumabas din ang katotohanan. Buti na lang, napalitan na ito mga nagtatakip. Congratulations kay Senator Pia Cayetano. Siya po ata talaga ngayon ang may hawak ng pagka-chairman ng Blue Ribbon. Sorry napapadighay tayo. Siya na po. Ngayon, paano kung mapag-usapan at ipatawag na itong 18 Marines, ipatawag na itong mga nasasangkot sa mali-maleta.
We hope na mangyari yan. Ngayon, kung halimbawa, merong kakayanan na hindi umatin itong mga pinatawag at papasok na naman yung Intel parliamentary na naman kuno, sana, magsalita sila kahit papaano. Magturo-turuan na sila. At ngayon, parang nababalita sikat na tayo sa United Nations Tama ba? Parang meron tayong nasasagap na balita Sikat na sikat si Bangag Dito sa kidnap kay Tatay Digong, papunta sa The Hague. Nako, napapag-usapan na. Yan ang sinasabi natin. Paano pag nagkabaligtaran ng sitwasyon? Kayo naman ang nasa ilalim. Si BP Sara naman ang nasa itaas. Paktay ka diha. Paktay na. Panalo tayo dyan. Yan ang sabi ni Atty. Respicio. Matutuloy ba? Makukonvict ba si BP Sara? Alamin nga natin. Kung paano tayo naging panalo sa usapin na impeachment ngayon. Papanig sa atin ang majority dahil ang taong bayan ay parating nasa tama. Ngayon, iniipit nila yung ating mga kakampi doon. Sila Bato, sila Go, at yung mga kaso na isasampa. Pero tandaan natin, yung pagboto ng pag-convict ay absolute 2/3. So ibig sabihin kahit mag-absent o nakakulong pa man din, nakakulong yung mga members niyan o nasa Hague yung mga members niyan o nasa bundok yung mga members niyan or absent sila, kailangan mo ng 16 na boto para ma-convict. Hindi, meron pa nga usapin na Atty. Respicio Meron pang lumalabas na kahit po daw wala si Senator Bato, pwede siyang bumoto via online, via Zoom. So okay. I-recap natin Recap tayo. Recap. So kahit makuha nila ang liderato, itong naghahabol ng makuha na naman nila ang kapangyarihan. Bilang. Dahil nga pakakasuhan na si Senador Estrada, Jinggoy, sabihin na natin 11 sila ngayon dahil yung balimbing na dalawa ay sumanib na. 11 sila. Yung tatlo na naiipit sa kaso ng flood control issue, pag nakuha nila yan at hindi nanindigan, 14 pa lang sila. Ano ba sabi? 2/3 ang kailangan para makonvict si BP Sara. Wala pa rin makukuhang 2/3. Nakukuha nyo? Wala kang makukuhang 2/3 o 16 votes kung hindi pa sila makakakuha ng 2 pa. Atty. Respicio, ituloy mo. Impeachment si VP Sara Duterte. So kahit absent sila, kung di nila kayang kunin yung 16, panalo tayo dyan. Tsaka ang boring-boring na yan pagdating sa impeachment trial kasi yun nga ang mali nila kung titingnan natin, parang blessing in disguise na nagkaroon sila ng mini trial doon sa Commission on Justice kasi wala nang bago na susunod. Kumbaga, naluto na Hindi mo na pwedeng ipainit pa ulit dyan sa Senate kasi natikman na namin yan Tama! Sa Supreme Court patungkol nga doon sa TRO, hiling ni Senator Bato de la Rosa. Ano ho bang magiging legal na implikasyon po dito, attorney, bilang isang abogado? Yung dinecide lang nila ay i-deny lang yung TRO pero hindi pa sila nag-decide sa merits ng case. Ibig sabihin, sabi nila, wait, minamadali nyo kami. Since siguro naisip nila, since nakawala naman na si Bato, hindi po na kami magde-decide about sa TRO. Hindi nyo pa naman kaya isilbi ngayon or iserve yung warrant ngayon So in the meantime, we will take our time and then saka namin titirahin yung merits. So yun palang lumalabas ngayon. Sabi nila, i-announce nila yung kanilang reasoning about sa denial ng TRO in the following days. And then in the main case, sa kanila pag-iisipan, sa kanila i-deliberate ng mas malalim. Ang maliwanag lang ngayon ay hindi pa sila nag-decide sa merits ng case kung tama ba o hindi na iserve or valid ba yung ICC warrant kay Bato right now. Ang sinasabi lang nila ay hindi naman required na pigilan natin yung mga pulis natin at or NBI na iserve yung warrant ngayon. Hindi pa natin alam yung reasoning pero mukhang ang reasoning na lumalabas is since nakatakas na si Bato, wala namang immediate na need para pigilan ang NBI na iserve yung warrant this time. So yun pa lang ang nakikita natin. Huwag tayo magmadali sa conclusion na dinanay mismo yung merits
ng arguments ni Bato. Opo, pero ang mga law enforcement agency, sa tingin mo, paano nila i-interpret ito? I-enforce na ba dapat? Valid na ba? Ibig sabihin, valid na yung warrant na isinalbi nila laban kay Senator Bato? Yan yung precisely na question na nasa Supreme Court ngayon. Valid ba o hindi? On the one hand, sabi ng NBI, valid. On the other hand, sabi ng private citizen, sabi ni De La Rosa, hindi valid. So nagkakaroon ng conundrum. So ang mangyayari lang ngayon, yung NBI, ang gagawin nila, maghahabol sila sa pag-aresto. Ang gagawin naman ni Bato ay takas-takas lang, iwas-iwas. And on my opinion, ganun na lang ang gawin nila. Cat and mouse na lang hanggang mag-decide yung Supreme Court. Supreme Court, bilisan nyo na lang mag-decide para hindi naman kawawa si Bato at hindi naman mapahamak masyado yung mga taga-NBI. Opo. Yan. Kaya sabi nga na ito, Respisyo, takas-takas lang ang Senador Bato. Alam namin, hindi naman kayo pababayaan dyan eh. Oo. Kaya doon sa mama, nasabi niya na nasa Mindanao si Senador Bato, hanapin nila daw hide and seek doon sa bundok Tralala. Doon yung hanapin. Sa bundok Tralala. Kaya nasasabi ni Atty. Respicio na takas-takas lang. Actually, kung ako tatanungin, wala naman dapat kaso si Senador Bato eh. Ginawan lang nila ng kwento para saan? Para sa pamumulitika. Yun lang ang mga number one na makikita mong bakit gusto nilang masira ang mga alyansa o alyado ni BP Sara. Bakit gusto nilang mapilay? Yung mga pangarap nitong mga ulupong na ito, yung mga galamay ni Bangag, may mga pangarap yan sa pwesto. Hadlang si BP Sara sa kanilang mga pangarap. Sino ba ang mga kaalyado ni BP Sara? Senador Bato, Senador Bongo, sabihin natin 13. 13 yung mga kumakampi ngayon kay BP Sara. Sipin nyo, yung 13 na yan, ginagawa na nila ng kwento yan, ginagapang na ng mga ulupong yan para masira at madiskaril. At para humina ang persa at para naman makakuha na naman ng panibagong liderato. Yan ang target nila eh. Kala naman nila makaka-apekto ito, yung pagtatago ni Senator Bato na kahit wala namang kaso sa Pilipinas, pinapalabas nyo na may kaso sa ICC, makaka-apekto, pwede hong bumoto online. Oo. Pag naka-online si Senator Bato, nakaboto, doon nyo hanapin. Sa bundok Tralaling. Baga, ngayon ay nagtatago. So, mahihirapan. Sa tingin mo, strategy po ito ng Supreme Court o talagang may pressure din sa kanila hinggil o kaugnay sa kaso ito? Mahirap mag-komento about sa Supreme Court kasi alam mo na, abogado tayo at mga manipis ang balat ng Supreme Court. Parati silang nagagalit kapag nakikriticize sila eh. Pero ang Supreme Court, ang nakikita ko lang na position nila parati, ay parati silang umiiwas sa mga mabibigat na mga legal questions and constitutional question na malawakan at mabigat yung mga implication. They always take their time at matagal silang mag-isip. Usually, it's too late. Ngayon, kung nakakaharap sila ng rason para hindi mo na sila mag-decide ng napakaaga o napakabilis, na baka sabihin, nagmadali sila, kung magagamit nila yung rason na yun para hindi mag-decide ngayon, I think yun yung ginawa nila this time. So hindi rin natin sila masisisi. Pero I think masyado namang unfair kapag sabihin natin silang na-influensyahan sila. Opo. Ayun. Kung usapin ng Supreme Court, hayaan natin muna. Dahil sila yung lubos na nakakaalam dyan. Maski ang magagaling na abogado, manipis ang kanilang pananalita, it comes to the Supreme Court. Sino ba paniniwalaan natin? Di ba? Kung ang Supreme Court is merong merong one-sided. Sana lang, walang ganun. Pero nakikita naman natin sila ng fairness eh. So ngayon, ang laban na lang natin dito, yung pagkapanalo ni BP Sara. Dahil yun lang naman talaga ang gustong wasakin ng mga durobo na yan. Ang hindi makatakbo si BP Sara at madisqualify dito sa 2028 election. Ngayon, kung sasabihin nila na panalo na sila dahil na wala na si Senador Bato, nangangahulugan, mali kayo. Mali kayong mga nasa minority. Mali kayong taga-kamara. Dahil pwede ho mag-online vote. Diba?
Ito. Dahil hindi nila talagang sukdulang makuha ang impeachment dahil nangangamba pa sila, meron naman ditong kwento. Nagsampa ng reklamo sa ombudsman kaugnay. Si DA daw. Department of Agriculture ba ito? Nagsampa ng reklamo sa ombudsman kaugnay umano'y ghost project sa Davao Oriental. Davao Oriental, sino ho ba nakakasakop niyan? Hindi ko rin sure ang tanong dito, ako kasi ang alam ko, ang Davao, malabo ho sa korupsyon yan. Malabo ho sa mga ghost project yan. Kung ito ay gagawa na naman ng kwento, panibagong istorya na naman ito. Tama? Kung kayo ho ay talagang galit na galit sa Duterte, ang gawin nyo na lang, pag hindi nyo na kaya, magbigti na lang ho kayo. Pag hindi nyo na kaya talaga yung mga Duterte, kayo na lang ang magbigti sa sarili nyo. Ayaw na tigilan ng mga Duterte. Asar na sila eh. Di ba? Pati mga pare, nakikisama na. Obispo, nakikisama na. Mamaya, meron akong papakitang video sa inyo. Meron ang ayaw magsimpa dahil sa mga pare na mababanggit dito. Sino naman magsasampa ng kaso? Mia, ilan ang sinampahan ng complaint ng DA at anong mga pangunahing reklamo na inihain sa Office of the Ombudsman? Magandang tanghali sa iyo, Ella. 6 na DPWH officials at 8 contractor mula sa Davao Occidental ang sinampahan ng reklamo ng Department of Agriculture sa Office of the Ombudsman ngayong araw. Mismong si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang nagdala ng mga dokumento sa Office of the Ombudsman para sa umano'y 8 ghost farm-to-market road project sa Davao Occidental na nagkakahalaga ng 94 million pesos. Kabilang sa inihaing reklamo ang graft, malversation, falsification of public documents, grave misconduct at serious dishonesty. Nakatuon ang kaso sa umano'y ghost FMR project sa Barangay Kaburan sa Jose Abad Santos na nagkakahalaga ng 11.94 million pesos. Ito umano ay binayaran ng buo pero hindi naman naipatupad. Ayon sa reklamo, pineke umano ng mga respondents ang statements of work accomplished, certificates of payments at disbursement vouchers upang palabasing tapos na ang proyekto at mailabas ang pondo ng gobyerno. Okay. Hindi naman pala yan kay Kong Pulong. Anyway, hayaan na natin yan. Kahit magreklamo kayo na magreklamo, pero ang alam ko dito sa Davao, walang mga ghost project, walang mga dorobo dyan. Yun ang nasa aking puso. Pero kung halimbawa, ibang tao, sasagutin na lang. The representative of Lone Congressional District of Davao Occidental is Cloud Peralta Bautista. Ayun naman pala. Hindi naman pala si Kong Pulong. So, bahala na siya sumagot dyan. Pero dito tayo maiirita eh. Pati yung mga obispo, mga pare, nakikisaw-saw sa politika. Katunayan yan, di ba? Kasama sila sa rally-rally. Ngayon, mantakin nyo ang isang babae, ang isang matanda ay nagsalita na ayaw niya nang magsimba dahil dito sa mga sinungaling na pare na nababanggit. Father Villanueva saka kay Father Reyes, hindi na po ako magsisimba sa simbahan ninyo dahil po ang itinuturo. Ulit. Shoutout daw kay Villanueva o kay Plaby. Plaby! Shoutout daw sa'yo, sabi ni Mother. Ayaw na magsimba. O kay Reyes. Shoutout din sa'yo, sabi ni Mother. Dahil napakaano. Shout out po kay Father Villanueva saka kay Father Reyes. Hindi na po ako magsisimba sa simbahan ninyo dahil po ang itinuturo nyo po ay puro kasamaan. Ang gusto nyo pong panigan namin ay ang mga magnanakaw. Di ba po masama? Shout out po kay Father. Di ba masama yon? Tama nga naman si Mother. Hindi kasi itong mga pari na to, yan si Plaby, sumusuporta sila dito sa mga sinusuportahan nila, kurakot nga yun eh. Saka mga magnanakaw eh. Sabi ni Mother ikaw ba naman, nagtuturo ka ng magandang balita galing sa libro sa taas, tapos ganyan ka, sumusuporta ka sa mga devil? Kaya sabi ni Mother, shoutout sa'yo, ayaw niya na magsimba. Nakuha mo.
Father Villanueva, Father Reyes, shout out sa iyo, sabi ni Mother. Hindi na kayo nahiya, sabi ni Aling Ledesma. At lalo nang hindi marunong mahiya, ito kung senador na ito. Mantakin nyo, kinwestiyon niya pa kung ano yung nangyari sa Senado. Kayo ho ang nakakahiya, mama. Pakilinaw ho yung mga sinasabi nyo. I'd like to make a manifestation. What happened inside the Senate premises last week is deeply alarming, regardless of which side one stands politically. I know you will agree with me, Mr. President. Hindi. Many versions of the armed confrontation are now circulating. Statements were made that the Senate was under attack, while the executive denies of any offensive operation. Some claim that the tension was triggered by the recent changes in Senate leadership. There are allegations involving the OSAA, the NBI, and even a speculation that the shooting itself was smokescreen to facilitate an escape or create confusion. And even more disturbing are allegations attempting to implicate the minority just because nakauwi na po kami. With all due respect, Mr. President, on May 12, a day before the incident, the new Senate leadership informed the body the intention to have an all-senators caucus. On May 13, the day of the incident, around 5:02 p.m., it was modified to a majority-only caucus. Naturally, members of the minority who were no longer part of those internal deliberations eventually went home, Mr. President. To suggest that the mere fact that some senators were responsible for what later transpired just because they had already left the premises is speculative, irresponsible, and unsupported by evidence. Gano'n naman talaga. Kinamusta nyo ba? Yung mga kasamahan nyo, senador? Parang hindi naman ata. Wala silang narinig mula sa inyo. At meron bali-balita. Merong nagsabi, umalis na kayo dyan, may mangyayari. Yun ang sabi ni Senator Alan Peter Cayetano. Noong mga panahon na nagkakaroon na ho ng pang dyan sa loob. Nagagets nyo? Kaya kayo, wag ho kayo masyadong kilala na ho kayo. Taong bayan, kilala kung ano yung karakas nyo. Pero anyway, yan yung mga gusto nyo mangyari, di ba? Ngayon, meron akong nakitaan ng potential. Magaling ito. Ang pangalan niya, ang YouTube channel niya, ito, papakita ko siya. Pakisuportahan nga itong batang ito. Mama ito o bata? Pakisuportahan lang ho Ito. Saan na ba yun? Ayan, YouTube channel niya, Mang Banat. Magaling ho yung mga kanyang birada rito. Yan. Panood ko lang Nang dahil sa kanya, Yan. naging top 3 tayo sa pinakakurakot na bansa. Di ba? Diyos ko po. From 38 million to 98 million instantly. Approximately 50 million, 60 million ang tinaas. Ang sahod lang ng presidente, kalahating milyon. Paano nangyari kaya yun? Good day mga boss, this is Mang Banat. Samahan niyo akong pag-usapan natin at talakayan natin ang mga isyong napapanahon. Ayan, pakisuportahan Naaliw lang ako kasi, parang isa at kaisa natin siya dito sa laban doon sa mga kurakot. Ang sabi niya dito, halos 4.476 million ang net worth na lumobo ni Bangag. Pag ito na suportahan natin, mga kasama, isang malaking laban na naman. Meron naman tayong pambato doon sa mga dorobo. Ito YouTube channel niya, Mang Banat. Ayan Mang Banat. Pakisuportahan pakisubscribe. Ako ay naaliw lang kasi bata pa lang siya meron pa lang siyang 3 video. Tulungan natin ito. Mang Banat. Subscribe nyo na ho. Ako ay humihingi ng suporta. Ako ay, ito lang, sasubscribe ko. Nakasubscribe na pala ako. Yan, kung umabot ka sa video natin ito, akin naman paglalambing ho sa akin ilagay share nyo yung video at syempre yung shoutout segment natin. Hindi magtatapos yan hanggat hindi tayo nakapag-shoutout. Yan naman tayo Pero gusto ko
Ito, nakikita ko na ng potential tong bata na to. Magaling to. Sana may mag-guide din sa kanya para mas lalong maging maayos yung kanyang mga reaksyon. So mula kay Sir Romulo Di Villagracia. Sir, shoutout sa iyo lagi araw-araw sa Bacolod. Sa Bacolod ho siya. Oo. Shoutout po yes. Shoutout po sa iyo, Sir. Michael Eustaquio, shoutout po sa iyo, Sir. Jenny Jerry Lorissimo, shoutout po sa iyo, ma'am. Jean Jerry. Nerissa Olita, shoutout po sa iyo. Rodrigo San Diego, shoutout po. Vina Barozay, shoutout po sa iyo. Ima Pamatyan, shoutout po. Arthur Pascual, shoutout po sa iyo. Romano Maria Evelyn. Romanos Maria Evelyn. Sorry magkakadugtong kasi. JV 2011, shoutout po sa inyo. Napandes, shoutout po. Told You So, shoutout po. Jess Kimbao, shoutout po sa iyo. Benigno Songayab, shoutout po sa iyo. Kinobi, shoutout po. Lando, shoutout po sa iyo. Cherry Blossom, shoutout po. Madi, shoutout po sa inyo. Julia Sugiyama, shoutout po sa iyo, ma'am. Lagi natin nga sa taga-subaybay. Sola Lumibaw, shoutout po. Ernesto Canada, shoutout po sa iyo. Silo 0420, shoutout po. Lagang Boyet, shoutout po sa iyo. Leonard Espora, shoutout po. Lilibet Pendro, shoutout po sa iyo. Leticia Lugmao, shoutout po. Rico Goles, shoutout po sa iyo. Carlo Tarigo, shoutout po sa iyo. Mamalu, Survivor Mixed Club, shoutout po sa Hong Kong naman siya. Arcel Suliano, shoutout po sa iyo. Rosie Angelicia, Rosie Galicia, sorry. Galicia, shoutout po sa iyo. King Ging, shoutout po sa iyo. Ano ba to? King Wing. Oo, shoutout po sa iyo. Nuyak, shoutout po. Maria de la Cruz, shoutout po. Starboard Bow, shoutout po sa iyo. Ayan, hanggang sa muli po yung hiling ko like and share. At yung si Mang Banat, pinapanood ko kasi naaliw lang ako sa kanya. Sabi ko, gagaling tong bata na to at magiging mahasa sa pagbatikos dito sa mga durobo. Hanggang sa muli, bye-bye!